Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na hindi nagbabago magpakailan pa man. Aming Diyos, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa biyaya sa gabing ito. Minsan pa, kami po ay makapagnilay ng inyong pong mga salita. Pagpalain mo po ang gawain na ito, ang salita mo, ang hatid mo po sa amin, at muli mo pong pagpalain ito para daluyan ang pagpapala na kailangan po namin sa aming buhay. At daluyan ang iyong karunungan, O Diyos, nagbibigay gabay sa aming buhay, at maging daluyan nawa ito, O Diyos, ng aming pananampalataya, at magbibigay sa amin ng sapat at batid na gutom at uhaw ng aming mga mithiin. O Diyos, minsan pa pinagkakatiwala po sa iyo ang gabing ito, at sa makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ay mula po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talatang 16 hanggang 18. Nakita na po nila chapter 3 ng John, verse 16 hanggang 18. Okay, ang may pandinig ay makinig. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo Jesus, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihan namin Panginoon Yesu Kristo. Ngayon po mga prayer request, ako meron din, at napakarami kong ibig gusto na sagutin na ng ating Panginoon ng aking mga prayer request. Maaaring kayo ganun din. At kaya ipanalangin po natin, nawa ay tanggapin natin ito, now na, sa kalooban po ng ating Panginoon. Yes, Lord, dalangin po namin ang aming mga prayer requests. Napakarami po kaming ibig at gusto. Ngunit, nasa inyo pa rin po ang kapasiyahan. Nakikilala niyo po kami. Naunawaan niyo po kami. Alam niyo po ang aming ginagawa. At maging ang laman ng aming isipan, maging laman ng aming puso ay nakikita po niyo. Kaya sa makapangyarihan kong pangalan niyo, dinadalangin po namin na kami po ay inyong pagpalain, lalo't higit ang aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, maging ang aming mga amo na ngayon ay nag-iisa siya doon sa aming tinutuluyan. Kaya nawa po, Lord, samahan niyo po siya, kahit magtimpla man po siya ng kung ano, alagaan niyo po siya at ingatan na huwag siyang madulas sa hagdanan. Kaya Lord God, salamat po, at dahil po sa kanila, at dahil din po sa inyo, mula po sa lahat ay galing sa inyo. Kaya dinadalangin po namin na kami po ay kaingatan ninyo rin sa paghahayag ng mabuting balita, at sa mga lahat ng naririto ay inyo pong idalangin na kami po ay samahan nyo lagi ng banal na Espiritu, ingatan sa lahat ng aming ginagawa. Sa pangalan ng Jesus,
Ito po ay inaangkin namin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ako po ay sinasabi ko nga po sa inyo 70 years old na. Marami nga po nagsasabi, Brother Sonny, tumigil ka na. Tanda mo na. Pero kapatid ko kay Kristo Jesus, share ko lang po sa paglilingkod po sa Panginoon mula akong bata, walang matanda. Amen. At natutuwa po ako, dahil kung kailan ako naman tumanda, lalo po naman ako nag-iinit na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Kamo, naandito pa rin ako sa Israel. At kanina nga po, hindi ko po alam na isusurpresa kami ni Father Anto. Sabi ko, ano ba ito? Ang aming anniversary ng Golden Wedding Anniversary, isang buwan ng sinisilibrado ito sa Israel. Amen. Amen. Hindi ko naranasan sa Pilipinas yun. Pati birthday ko, isang buwan na rin. Pero nakipangalak ako, May 9. Hanggang ngayon may bumabati pa rin. Salamat po sa inyo lahat. Nakatuwa po. Talaga, laang. Now mga kapatid ko kay Kristo, tutuloy ko lang po yung humiliya ni Father. Napakaganda po kasi pakinggan. Napakaganda po ng mensahe nito. At ang title po nito, Healing Through the Power of Love. May tanong lang po ako. Naranasan niyo na bang mahalin? Amen! Amen! Palakpakan po natin natin. Amen. At naranasan mo na ba rin ang magmahal? Amen. Ayan, napakaganda eh. Sinasabi po doon sa ating Holy Bible o sa ating banal na kasulatan na mahal tayo ng Diyos. Amen. Mahal tayo ng Diyos. Ngunit, ang katanungan niya, ano nga ba ang alam po natin sa tungkol sa pag-ibig ng Diyos upang masabi natin kung talagang nararanasan natin ito o hindi sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Amen po ba? Amen. Na mga kapatid ko kay Kristo, people of God, sinasabi po rito, anong klaseng pagmamahal meron ang Diyos sa atin? Anong klase? Atin po ngayon tingnan natin yung pag-ibig ng tao kumpara sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng tao, mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, ito po naririnig po natin kapag nagkakaroon ng seminar tayo, anong klaseng pagmamahal? Kaya, ang pag-ibig po ng tao, ating po mapapansin mga kapatid ko kay Kristo, ito po yung eros. Narinig niyo na po ito. Ito yung ibig sabihin po, yung pag-ibig na may pagnanasa sa laman. Amen po ba? Amen. Yung madamdaming pag-ibig. Madamdaming pag-ibig. At kapag naman to sa pag-ibig ng tao, yung pangalawa ay yung pilyo. Nasusundan niyo po ba? Amen. Na ang ibig po sabihin, yung pagmamahal ng anak sa magulang. Pagmamahal ng anak sa magulang. Yan ang pag-ibig ng tao. Yung nang ibig po sabihin, pagmamahal ng kaibigan sa kaibigan. Pag-ibig ng tao, pagmamahal ng kaibigan sa kaibigan. Makikita po natin dito mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, makikita po natin dito yung human love na nakabatay na kung anong kapalit meron ang pag-ibig na kanyang pinadarama. Yung kanyang pinadarama, merong kondisyon. Pansamantala. Naiintindihan po ba? Amen. At meron din po pangatlong bahagi ng pag-ibig ng tao, yung hypocrite love. Hipokrito na pag-ibig. Yung na ibig po sabihin nito ay yung mapagkunwaring pagmamahal. Mapagkunwaring pagmamahal. Napakarami po nitong ibig sabihin kahulugan na, pero hindi ko na po iano basta mapagkunwaring pagmamahal dahil marami po nito dito sa Israel.
Kaya mga kapatid ko kay Kristo, ito ngayon, pag-usapan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Agape. Ayan, dami jacket yun. Ito po yung pinakamataas na antas ng pag-ibig, makaama, na pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Agape. Ibig sabihin po, sabihin nga po namin, God's love. God's love. Amen, amen. Amen. Ako natin ito Panginoon. Sangayon po sa Jeremias, Kabanata 31, talatang 3, I have loved you with an everlasting love, so I am constant in my affection for you. Nang ibig po sabihin, ipakita ako sa kanila mula sa malayo, sa simula pa iniibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Amen? Amen. Amen po ba? Nang ipinapakita po dito na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Walang hinihinging kapalit ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po pabago-bago. Hindi nagbabago. Ibig kong sabihin, mga kapatid ko kay Kristo, tingnan nyo na lang po kung naalaala nyo. Yung prodigal son na lang. Prodigal son, ano po ang ginawa ni prodigal son? Alam niyang mayaman ang kanilang pamilya, dalawa lang silang anak. Ano po ang ginawa niya? Hiningi niya yung kanyang kaparte ng yaman sa kanyang magulang, at pagkatapos ng mapapunta na sa kanya, ano po ang ginawa niya? Umalis, lumayas, nagpunta sa isang lugar na malayo. Ano nangyari? Naubos ang parte ng kanyang yaman galing sa kanyang magulang. Halos namasukan, nagpakain ng hayop, at yung pagkain ng hayop ay kinakain niya para meron lang siyang makain. Ano po ang nangyari kay prodigal son? Nakaisip na bumalik sa kanyang ama. Hindi kayo maniniwala mga kapatid ko kay Kristo bumalik, at nang makita ng kanyang ama na siya ay malapit na, sabi niya sa kanyang mga katulong, patayin ang isang goya para ihanda sa pagbabalik ng aking anak. Binihisan, pinaliguan, minahal, nihapos. Ganun na lamang ang pagmamahal ng kanyang magulang sa kanyang anak. Nagbalik. Amen po ba? Amen. Ganyan po ang ating Ama, ang Diyos Ama. Walang hinihinging kapalit. Everlasting, no end. Walang katapusan. Eternal, walang hanggan. Amen po ba? Infinite. Walang tapos, hindi nagtatapos. Unconditional. Maging sino ka man. Amen. Na mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, nung una pa man mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, makikita po natin yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Noong pa man. Babasahin ko po sa inyo ha. Sa Genesis 1:28-30, ang sinasabi po rito, at sila pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga punong kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Amen po ba? Amen. Narinig niyo yun? Amen. Pinapalakpakan ko yun. Mula po yun sa Genesis, batid po ng Diyos, mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, batid natin na ang Diyos ay perfecto. Perfecto ang Diyos.
kanyang lahat. Wala siyang kailangan. Inuulit ko po yung sinabi ni Father, wala siyang kailangan. Amen po ba? Amen. Subalit dahil sa kasakdalan ay walang katapusan pag-ibig niya, kaya ang ibig ko sabihin, kaya ninais ng Diyos na ibahagi yung kanyang kaharian sa atin. Ninais ng Diyos. Kaya nga makikita po natin dito na sa simula pa lang, ang pag-ibig ng Diyos ay kumikilos. Kumikilos. Nang ibig ko sabihin, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga punong kahoy bilang pagkain ninyo. Bilang pagkain natin. Walang gutom ang tao. Walang gutom ang tao. Nilikha niya ang tao sa kanyang sariling larawan at kawangis. At wangis. Tao lamang. Tao lamang, mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, tao lamang sa mga nilikha ng Diyos ang pinagkalooban ng espiritual na kaluluwa. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Now, tao lamang ang binigyan ng talino. Tao lamang ang binigyan ng talino. Nakaalam, at malayang magpasya to decide. Amen? Ang tao sa pamamagitan ni Adan ay binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng nilikha ng Diyos. Inuulit ko lang po sa lumang tipan. Nang ibig ko sabihin, mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, pansamantalang inilagay sina Adan at Eva sa paraiso kung saan ang Diyos ay nagtatag ng relasyon sa kanila na sila ay lumakad at makipag-usap sa Diyos. Amen? Nang ibig ko sabihin, mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, kung kayo man ay tulog na, ay gumising kayo. Habang nasa paraiso, nadamasa nila yung ganap na pagkakaisa, kapayapaan, kaayusan at kasaganaan. Amen? Amen. Ibig ko sabihin, hindi po nila naranasan yung kalungkutan, yung gutom, yung sakit, yung hirap at kamatayan. Nang ibig ko sabihin, ito po yung uri ng buhay na nais ng Diyos na magkaroon tayo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang aming Panginoon. Kaya si Brother Sandy nagmamadali talaga lagi. Mga kapatid ko kay Kristo, ngunit bakit? Bakit hindi po natin ito nararanasan yung ganitong uri sa buhay? Bakit hindi natin nararanasan ang ganitong uri ng buhay? Sang-ayon po sa John 10:10, sino nakakaalala ng John 10:10? Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Dahil mas pinili ng tao yung sumuway sa Diyos. Nang ibig kong sabihin, mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, sa pasimula ng ilagay ng Diyos ang tao sa napakagandang paraiso, nang ibig kong sabihin, isang kondisyon lamang ang kanyang ipinataw sa kanila. Isang kondisyon lamang ay pinataw sa kanila ng Diyos, na huwag kumain ng bunga ng puno ng mabuti at masama. Amen po ba? Amen. Naandyan pa ba kayo? Amen. Gising na ba kayo? Amen! Na mga kapatid ko kay Kristo, sangayon po sa Genesis 2:16-17, sinasabi niya sa tao, makakain mo nga ang alinmang punong kahoy, bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mong kakainin ng bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Amin po ba? Amen. Na ang pinapakita po rito, mga minamahal ko kapatid ko kay Kristo, pakinggan niyo pong mabuti. Pinapakita po dito na ang karanasan ng unang tao sa ibinigay sa kalayaang pumili ay magamit nila ito sa maling pagpili, yung naging dahilan ng pagsuway sa Diyos. At
nakagawa sila, nakagawa ang tao ng unang kasalanan. Amen? Amen. Dito po nagsimula na ang tao ay maging naging mapagmataas. Naging mapagmataas. Ang sinunod ng tao ay sarili niya gusto. Niyang gusto sa halip na si Lord. Amin po ba? Amen. Sa halip na si Lord, ang inuna niyang sundin ay ang sarili. Nang ibig ko sabihin makasarili, kanina mapagmataas, ngayon makasarili, hindi na siya kontento, puro paghahangad. Puro paghahangad. At ang pangatlo, mapagmalaki. Mapagmalaki sa halip na magsisi at humingi ng kapatawaran sa Diyos, nangangatuwiran pa. Nangangatuwiran pa sa mga maling nagawa. Amen? Amen po ba? Amen. Lahat po ito ay resulta ng kamatayang spiritual po ng tao. Nang ibig po sabihin nung una, ang tao ay walang kamatayan. Walang kamatayan po nung una ang tao. Malaya niya makakausap ang Diyos. Malaya makakausap ang Diyos. At inilalagay niya ang tao sa lugar na kung saan buo ang matalik na ugnayan ng tao sa Diyos. Ibig po sabihin, dito po nagsisimula na ang autoridad ng tao ay napailalim sa kapangyarihan po ni Satanas. Amen? Amen. Nagsimula ang kahuluhan sa buong sangnilikha. Bakit, Brother Sunny? Ang tao po ay naging masunurin at maghimagsik laban sa Diyos. Amen? Amen. Na-disrupt kasi dumadaan sila. Na-disrupt ang plano ng Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, sorry po. Lumabas ang tao sa lugar na ibinigay ng Diyos sa kanila. Nang ibig po sabihin, dito po nagsisimula na hindi na na-enjoy at tinatamasa ng tao ang masaya at mapayapang buhay. Nandiyan ba kayo? Amen. Nakikinig pa kayo? Amen. Pinapalakpakan pa kayo? Mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, sa kabila po ng pagsuway ng tao, patuloy na pinapatunayan po ng Diyos ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Amin po ba? Amen. Patuloy na pinadadama ng Diyos ang kanyang pagmamalasakit sa tao. Patuloy. Hanggang ngayon, si Brother Sunny nasa Israel pa rin. Sinubukan ko na nga pong magpakamatay. Nagsasawa na ako sa buhay ko. Pero ganun pa man. Buhay pa rin. Naandito pa rin. Naglilingkod sa Diyos. Sabi ko, pagtitiisan ko pa, kaya kong pagtiisan. Sino po? Oh, sabi ko na nga ba't nagkahulugan eh. Sino? Kayo ah. Kayo ah. Oh. Patuloy na pinadadama ng Diyos ang kanyang pagmamalasakit sa tao. Sabi nga po sa Genesis 3:21, ang mag-asawa ay ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Iginawa ng ating Panginoon. At sa kabila ay patuloy na naghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Hindi po niya nilipon ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Hindi niya nilipon. Ang ibig po sabihin, ang Diyos ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa tao sa pamagitan ng mga propeta na tagapaghatid ng mabuting balita upang iparating sa tao ang kanyang pangako at pagpapalang muli. Amin po ba? Amen. Nakakantok po bang makinig? Palakpakan po natin. God's love action. Amen? Amen.
Ganyan po naman talaga ang Diyos eh. Hindi po kaya ng tao. Ang Panginoon po ay talagang kumikilos, gumagawa. Ang ibig po sabihin dahil walang paraan para mailigtas ang tao, pinatunayan po ng Diyos ang kanyang tunay na pag-ibig sa pamagitan po ng pagpapadala. Sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus. Amen? Amen. Ito ngayon ang mga kapatid ko kay Kristo. Ito po yung proposal. Ito yung proposal. Sabi nga po sa 1 John chapter 4 verse 9 to 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito yung pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amin po ba? Amen. Ngayon, kung talagang mahal mo ako, patunayan mo nga. Mga katanungan gano'n, mga kapatid ko kay Kristo. Narinig ko lang ito sa mga nagliligawan. Parang ganun, di ba? Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo nga. Now mga kapatid ko kay Kristo, sino ang pinaglalaanan niya ng proposal na ito? Sino ang pinaglalaanan niya ng proposal na ito? Mga kapatid ko kay Kristo, people of God, inilaan niya ito sa mga hindi kaibig-ibig. Inilaan niya ito sa mga hindi kaibig-ibig. Isa ito sa hindi madaling gawin ay ang magmahal ka ng pangit. Magmahal ka ng pangit. Amin po ba? Pero ang totoo, mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, ang totoo, mga minamahal tayo ng Diyos sa panahon ng ating kapangitan. Amin po ba? Amen. Sa panahon ng kapangitan, minahal tayo ng Diyos. Sabi nga po sa Roma 5:8, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Na ang ibig po sabihin, mga minamahal, inilaan niya ang pag-ibig na ito sa hindi kaibig-ibig. Sa hindi kaibig-ibig. Ibig po sabihin, di ba nga kung sa tao pa sinasabi natin na hindi ka deserving na magmahal ko sa pagmamahal ko kasi salbahe ka. Hindi ka deserving sa pagmamahal ko kasi salbahe ka. Masama ka. Amen? Amen. Pero dito sa proposal po ng Panginoon, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, ang ibig ko sabihin, ikaw at ako ay pinaglaanan niya ng pag-ibig na to. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ulitin ko po sa inyo, sa unang John o 1 John 4:9 to 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Nang ibig kong sabihin, tayo ang inibig niya. Amen. Amen? Amen. Amen po ba? Sabi po sa Efeso chapter 2 verse 4 to 5, subalit napakasakana ng habag ng Diyos, napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Amen? Naligtas nga tayo o kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen? Amen. Matatapos na raw tayo. Huwag mo na mamaya maisipan. Sabi nga po rito puntos number 6, ang kabuuan ng ating narinig ay makikita po natin sa
po yung mensahe. Ito yung nilalaman ng ating pinagnidilayan, mga kapatid ko, kay Kristo. At ang una, yung plano ng Diyos. Yung plano ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at gusto niyang magkaroon tayo ng buo at masayang buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin. At pangalawa, mahal kong kapatid ko kay Kristo, yung problema. Yung problema, ngunit dahil sa kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos at hindi maaari magkaroon ng ganap na buhay. Kaya nga binigyan tayo ng solusyon. Binigyan tayo ng solusyon at ito ang Diyos. Amen? Amen. Pangatlo, nang ibinigay ng Diyos sa Jesus, ibinigay niya yung pinakamabuti sa tao. Pinakamabuti sa tao. Dahil ang uri na ibinigay ay nagpapakita kung anong uri mayroong pag-ibig ang ating Diyos. Amen? Kaya mga kapatid ko kay Kristo Jesus, sundan niyo po ang isang panalangin ito. Tayo po ay manalangin kahit kayo po ay nakaupo. Sabihin po natin, Panginoon, Panginoon, malinaw mong pinapakita pinapakita ang pagmamahal mo ang pagmamahal mo sa akin sa akin sa pamamagitan sa pamamagitan ng pagpapadala ng pagpapadala ng iyong anak na si Jesus na nagdusa na nagdusa at namatay na namatay para sa isang katulad ko. Ngayon, Nabatid ko na mahal mo ako at higit pa sa naiintindihan ko. At kahit na ang isang makasalanan tulad ko ay hindi karapat dapat ng iyong walang hanggang pag-ibig ay hindi magkukulang. Salamat po Lord sa iyong pag-ibig sa akin. Kaya magsitayo na po tayo. Yes, Lord. Salamat po talaga. Napakabuti niyo. Dahil kasi parang ayaw pa po namin matapos. Pupurihin ka po namin sa buong maghapon. Sa buong panahon. At ang pagpupuri pong ito ay para sa inyo pong banal na pangalan. Nasa amin po ang bibig, pero nasa inyo po ang pagpapala. Kaya Lord God, panalangin po namin bago po kami maghiwa-hiwalay. Dalangin po namin, Panginoong Hesus. Tinatanggap po namin kayo bilang aming Panginoon sa buhay po namin. Salamat po sa inyo pong pag-abot sa amin. Salamat po. Mahal mo po kami. Na mahal niyo po kami. Yung aming din pong mga kasalanan. Salamat po. Dahil pinapatawad niyo po kami. At nagsisisi po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami. Pumasok ka po sa aming buhay. Ikaw po ang maghari sa aming buhay. Mula ngayon. At kung ano man po ang gusto mong gawin sa amin, susundin po namin kayo. Nais ko pong kita'y makilala pang lalo at makalapit sa iyo. Taos puso po kaming nananalangin at panalangin din po namin para kay Luis Salomon na nasa ospital, critical ang condition siya ngayon. Kaya abutin niyo po Lord at bigyan po ng pagkakataon na mabuhay pa. Lord, kayo po ang nakakaalam. Kayo po ang nakakabatid. Kaya dalangin po namin si Luis Salomon ay inyo pong pagalingin. Bigyan pa ng mahabang buhay. Bigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo at maipagsigawan niya na kayo ay buhay. At hanggang ngayon ay nagmamalasakit sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin na ang lahat ng katulad
natugunan ng aming mga prayer request, maging aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, ay alam po namin na iniingatan nyo tulad ng pag-iingat nyo sa amin dito sa Israel. Kaya hanggang ngayon ay alam namin na mahal nyo kami at lalo't higit, lalo naman kami nagpapamahal sa inyo dahil iniingatan nyo kami. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pasalamatan natin ang ating Panginoon.